Nakapag-Sunday church na ba ang lahat? So, magsa-Sunday church pa lang kami. Anyway, hindi ko yun sinasabi para to tell you na nagsa-Sunday church kami. Kailangan kasi nating nagsa-Sunday church tayo. Or, nag-church tayo. Kung yung iba nga twice or thrice a week nagpupunta sa church, bakit tayo isang beses lang hindi natin magawa, 'di ba? Hindi naman tayo isi-save ng ating pagsisimba or gagawin tayong tawag dito aalisin yung mga kasalanan natin. Pero at least, we get to realize kung ano yung dapat nating i-improve, palitan, mga ganun. Kasama sa priority natin dapat lagi si Lord. Hindi natin siya dapat kinakalimutan or siniset aside or second priority. So, kailangan kung hindi kayo makakapag-Sunday church or hindi kayo makakapagsimba o makakapunta sa church ng maaga, di sa gabi, di ba? Basta, at least, kahit papano, isi-save niya kasi tayo sa kasalanan na usual nating ginagawa para ma-realize natin na kailangan nating baguhin yung mga ganitong ugali, mga ganun. At saka para makakuha naman tayo ng spiritual guidance kasi hindi lang, di ba, nakikisama yung mga manok namin. Umuoo siya. Charot. Pero hindi rin maganda. Ay, grabe. So, kailangan talaga ito. Ito naman ang ating ilalagay. Actually, ito yung pinahid ko. Toner. Tapos ito. Magkasama yan. Buy one, take one. Anyway. So, yun. Kailangan natin nag-church. Para ma-realize natin yung mga dapat nating palitan. Dapat nating baguhin. Priority natin si Lord para i-priority din tayo ni Lord para kung gusto nating ma-spoil kay Lord, bigyan natin siya ng time. 'Di ba? Meron nga tayong time sa ating mga activities araw-araw sa trabaho. Dahil kailangan natin ng trabaho. Pero inisip ba natin na sa pagtatrabaho na 'yon, pag hindi mo binigyan ng effort si Lord, bibigyan ka ba niya bibigyan ka ba niya ng provision din para to earn or generate more income aside sa income mo yun? Mga ganun. Sa school naman, sa mga nag-aaral. So, kahit na anong gawin yung halimbawang pag-aaral, pag hindi nyo priority si Lord at wala kayong takot sa Diyos, sa tingin nyo ba, ibibigay sa inyo ni Lord yung grades na gusto nyo? Or yung course? Or yung or maging part ng honor list, di ba? Mga ganun. Kaya kailangan talaga first priority natin si Lord. Sa relationship, di ba? Sa tingin niyo ba magiging smooth at maayos ang relationship niyo kung wala kayong guidance ng spiritual guidance or kay Lord? Ganun. Noon dati, no? Dati, may tindahan kami, malakas. Tapos, syempre, hindi na namin napapriority si Lord. Hindi kami nakapag-church. May mga kanya-kanya kami, Pero prayerful na ako. Pero hindi enough yun. Kailangan talaga pa-priority natin si Lord. Mag-church tayo. At may reason lahat ng bagay kung bakit tinatanggal yun sa atin ni Lord. Yung mga bagay-bagay na inaalis sa atin, may mga reason yan. Sa ngayon, di namin nakita yung reason na yun. Pero later on, siguro naman, diba? Marirealize din namin, kaya pala yan inalisahan din ni Lord kasi may purpose siya. So, lahat ng bagay may purpose. Halimbawa, sa mga kaibigan, pag dumating yan sa'yo, may purpose yan. At pag umalis din yan sa'yo, may purpose din yan. So, ito naman yung ilalagay natin. So, yun nga. Back to sa
Diba? Ang ingay ng mga manok namin. At isa din yan sa mga, syempre, hindi pa nare-realize ng husband ko na tanggalin. Pero kahit pa paano, diba? Hindi na nagiging part ng argument yan. Kasi you get to understand yung situation yung mag-asawa. Kasi pagka nasa puso nyo si Lord, hindi kayo masyadong magiging mainitin. Mare-resolve nyo yung mga bagay-bagay na kahit na ayaw nyo, matututo kayong tanggapin. Diba? Patience, ganun. So, turuan nyo tayo maging patience. Diba? Matututo tayong kailangan kasi sabi nga matuto daw tayo magbasa ng Bible para alam natin yung mga kasalanan natin, yung mga original sins. At paano natin i-resolve yung mga issues natin sa buhay, mga problema natin, di ba? So, kailangan, yun ang inaano ko sa inyo. Mag-church tayo, priority natin si Lord para i-priority din tayo ni Lord. Ganun yun. Bigyan natin si Lord ng time para lahat, hindi pa man natin hinihingi, ibibigay niya na sa atin. Hindi ko naman sinabi maging banal kayo, no? Kasi wala namang ganun. Lahat ng banal nakapangalan na sa Bible talaga. Charot. Sinasabi ko lang na kailangan natin na magsimba. Noon nga, sabi ng barkada ko, nung nalugi kami, tapos nalubog kami sa utang, sabi ng barkada ko, nagsisimba pa ba kayo? Sabi ko, hindi na nga eh. Yun, dun ko na-realize, oo nga pala, no? Kailangan pala talaga namin si Lord sa buhay namin. So, yun lang. See you on my next video. So, kung nagustuhan mo din to, at yung ingay ng mga manok namin, charot, mag-comment ka na dyan. At like mo na rin, follow mo na rin ako para sa mga susunod na videos ko. Yan. See ya. Thank you. Save mo na rin to. And share.